Hello mga kapamlat, nandito po ako ngayon sa Diet Camarines Norte. So, enlighten ko lang po kayo sa mga mag-aabil ng tax declaration. Nag-aabil po kasi ako ng port titling doon sa mga naging client ko. Pagkukuha po kayo ng tax declaration ng property, so, importante po na ipasukat nyo muna po. Kasi ang tax declaration po ay yung sukat niyan, dahil hindi naman po yan titulado, at lalo kung hindi pa po approved plan yung plano, ang sukat po niyan is more or less. So pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit, pero kadalasan mas maliit po yung sukat. Kaya pwede kang malugi pag hindi mo agad pinasukat. Maaring ang bili mo 2 hectares tapos mababa pala. So kung sa bilihan po ng mga tax declaration, mas maganda magbase kayo sa per square meter. Kasi pag pasukat nyo, kung per square meter yung labanan, ay di kung ilan lang yung sukat sa per square meter, yun lang po yung babayaran nyo. At importante po pagka na bili nyo po ay napasukat na, bukod po doon, check nyo rin po sa barangay kung merong problema sa mga karatigan. Siyempre pagpapasukat pa lang yan bago kayo magkabayaran. So malalaman nyo na yung magiging issue. So number 1 po, ipatawag nyo yung lahat ng karating. Para kasi may kukunin kayong certification sa barangay na yung barangay certificate na katunayan na yung property ay walang claim and conflicts. Kasi isa po yan sa requirements pagpapatitulo po nun. Which is, yun yung magiging problema nyo rin pag yun po ay merong issue. Kasi hindi kayo bibigyan ng certification na yun. Na yun yung pinakakailangan kapag bumili ka ng tax declaration na walang approved plan. Kasi yung pagpapasukat mo kasi kailangan ipa-approve plan yun. So kailangan ng survey authority. So right now, nandun ako sa process ng survey authority. Pagkuha, ang naging problema dyan, natapos ko na yung, ang nangyari niya, napasukat namin. After na yun napasukat, smooth naman po lahat. Kasi ang nagbebenta sa amin, yung nagbenta sa amin ay ang mga karatig na lupa kanila rin. Ay lang, hindi maiwasan po na may mga kapatid yung may-ari, lalo kung yung may-ari nasa ibang bansa. Minsan nangingialam po yung mga kapatid. So yung naging problema namin, pero nasettle naman na. Kaya lang, ang nangyayari, natapos ko na lahat ng requirements na kailangan dun sa survey authority. Pagdating dun sa barangay, na yun na lang ang kailangan ko requirements, yung no conflicts and claims. Kaya ako hinuli yun kasi wala naman dating problema. So nung na-update ko na lahat, nung kukuha na ako nun, hindi na ako mabigyan kasi yung kapatid ng seller nangingialam na dun sa nabili ng buyer. Wala naman kaming problema dun, sila may kasalanan kasi po. Dahil alam namin na ang tax deck ay ganun, ang ginawa namin, bago namin bayaran yung may-ari, ipasukat mo muna. So dahil sila nagpasukat noon, wala kaming inagaw o inangkin. Kasi kung ano yung binigay nilang sukat at pagitan, yun lang yung pinosisyonan ng buyer ko. Kaya lang, yung mga kapatid, syempre, pag nagtaas yung niyog, so yung pagitan na hindi nasunod kasi syempre mahal na po yung niyog ngayon. Kaya importante rin na pag may nabili, ipapapakod po agad. Para, syempre pag nangialam siya doon dahil may bakod, trespassing na siya. So yun. So, ang nangyari po, nagbaranggayan, hanggang sa tumagal na ang nangyari, nung naayos namin, bago ko makuha yung certification from barangay, expired na yung mga nakuha kong unang requirements. So, back to zero ako. So, yung mga requirements po ay pag tax declaration. So, yun nga. So, first is ipa-relocate kapag may sukat na. Dalhin nyo po yung certification sa barangay, ay sa DNR. Ipapabisita po sa DNR kung yan po ay A&D. Kung yan po ay alienable and disposable or pwede ng tituluhan. Pero madali lang din naman malalaman yon dahil kung may mga title na sa karatig ng tax deck na bilhin nyo, possible A&D na yung property. Pero kaya mo lang naman kailangan magpa-certified is para isa yun sa requirements sa pagpapatitulo, yung A&D certification. So kapag may A&D certification ka, isa rin sa i-consider mo yung magpapalat status ka
So ang ipoprovide mo doon is yung latest copy ng tax declaration sa RTC. Tapos yung bilihan, mga original po at Xerox. Isang Xerox at isang original yung ipoprovide mo doon. Ngayon, paglabas po noon, so kung walang pending case, yung property, i-smooth, pwede mong i-acquired po yon. Magpapalat status ka rin sa DNR. Sa DNR, same requirements po. Kailangan mo ng yung certification ng AND plus yung syempre yung original deed of sale, kung SPA ka, mga original po yon. Pero papakita mo lang doon, pero Xerox naman yung ipapasa mo doon sa lot status. Tapos magpa-tax mapping ka rin po. Magpa-Xerox ka ng tax mapping kasi dati hindi hiningi pero ngayon hiningi po. Ano pa ba? Ayun man lang ang kinuha. At pag meron ka na po kasi pag na-release na po yung yung certification ng RTC na walang pending case, tapos mayroon ka ng lot status sa DNR. So yung dalawang certificate na yon plus the original docs na meron ka, like yung certified true copy ng tax deed tsaka yung mga bilihan nyo, sa ROD naman pupunta para kumuha ng certification na katunayan walang titulo yung lupang itititulo mo. Syempre kailangan yun kasi paano mo tituluhan ng tax deed kung may titulo na. So yun yung mga certification, ulitin ko po. Certification, yung certified true copy, given naman po yun eh. So, yung certification sa RTC na walang kasuhan, lot status sa DNR, kung kanino talaga yung property, at kung sinong claimant, tapos ROD, certification ng status na wala po siyang title pa. So, plus yung certification ng barangay na walang claim in complex. So, walang problema dun sa karatigan. So, that's the time na bibigyan ka ng certification ng survey authority ng DNR. So, pag may survey authority na, so, next po nun, yung engineer is i-approve plan po yun. So, may mga natitulungan kaming tax deck sa Calawag. Ang kausap namin kasi doon yung magsusukat na. So, yung magsusukat na nag-asikaso lahat hanggang sa titling. Kasi ang kausap namin yung may kakilala si DNR. So, dito naman sa Daet, wala kaming kilala. So, ang nangyari dito, mano-mano. So, yun po yung na-experience ko dito. At least, ma-share ko po yung mga experience po. So, basta pagbibili po kayo ng isang tax declaration, bago bilhin, ipasukat muna. Magpa-RTC certification kung walang pending case. At yun, importante rin po yung sa ROD na ipalat status nyo rin dahil may mga tax deck po na nag-file dati yung mga owner tapos hindi na-claim, mga tagapagmana na yung nagbebenta, ang alam ng tagapagmana na tax deck pala. Tapos bandang huli malalaman pag magtitulo ka na, may title pala. Mas mahirap kasi pag title at wala, minsan sa katagalan magpapalos title ka pa. Hindi mo naman matituluhan kung tax deck lang. So, ang hirap. Na paraan kita tuturo ang makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggap, kaya di niya alam ang iyong alaga kung gaano ka